Napansin mo ba ang maliliit na pagbabago sa iyong katawan at naisip mo kung normal lang ba itong bahagi ng pagtanda o may mas malalim na dahilan? Habang tumatanda ang mga lalaki, ang katawan ay nagpapakita ng mga pisikal na palatandaan. Ang iba ay halata, ang iba ay banayad, at may isa pang maaring maamoy mo bago mo makita. Ang mga pagbabagong ito ay hindi basta random. Sila ay malinaw na mga palatandaan kung paano umaayon ang katawan sa paglipas ng panahon, na nagpapakita ng kwento ng mga taon ng karanasan, pagsisikap, at buhay. Sa matalinong payo, bubuksan natin ang 4 na malinaw na palatandaan ng pagtanda sa mga matatandang lalaki. Isa na may kaugnayan sa amoy, 2 na lumalaki ng kapansin-pansin, at isa na lumiit. Ang mga pagbabagong ito ay maaring mangyari ng dahan-dahan, na halos hindi mo napapansin, o biglang magulat sa iyo kapag tiningnan mo ang sarili mo sa salamin isang araw. Ilan sa mga palatandaang ito ang naranasan mo? Manatili hanggang sa dulo ng matalinong payo. Dahil baka may matuklasan kang paliwanag sa isang pagbabagong napansin mo sa sarili mo, pero hindi mo lubos na naunawaan. Bukod dito, ibabahagi natin ang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang pamahalaan ang mga pagbabagong ito at yakapin ang pagtanda ng may kumpiyansa. Manatiling nakatutok, dahil sa pagtatapos ng matalinong payo, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa nangyayari sa iyong katawan at mga paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan at sigla. Handa ka na ba? Simulan na natin. Numero 1. Ang hindi mapagkakailang amoy ng pagtanda. Kung naglakad ka na sa isang senior living facility o gumugol ng oras kasama ang mga matatanda, maaring napansin mo ang isang partikular na amoy na madalas kasabay ng pagtanda. Hindi ito tungkol sa mahinang kalinisan o maling pagpili ng kolog. Ito ay mas malalim, isang bagay na nagmumula sa antas ng selula. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang kanilang balat ay dumadaan sa mga biochemical na pagbabago na humahantong sa paggawa ng isang compound na tinatawag na nonenal. Ang amoy na ito, na walang amoy para sa iban ngunit kapansin-pansin sa iba, ay nagmumula sa paggabasag ng mga fatty acid sa balat dahil sa oxidative stress, isang natural na proseso kung saan ang mga selula ay nasisira sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakalantad sa oxygen at iba pang mga salik sa kapaligiran. Ang nonenal ay may bahagyang damo, watsi, o kahit na amoy ng lumang libro o kahoy, isang aroma na madalas inilalarawan bilang nostalgic, ngunit maaaring nakakabagabag para sa mga nararanasan ito. Ang hamon ay ang nonenal ay hindi basta naalis tulad ng regular na pawis at langis. Hindi tulad ng karaniwang amoy ng katawan, na dulot ng bakterya na sumisira sa pawis, ang nonenal ay dumidikit sa tela, nananatili sa balat, at lumalaban sa pag-alis gamit ang ordinaryong sabon. Kaya naman napapansin pa rin ng ilang lalaki ang amoy, kahit na pagkatapos maligo ng ilang beses sa isang araw. Habang ang batang balat ay natural na nagre-renew at nag-alis ng labis na langis, ang tumatandang balat ay nagpapanatili ng mas maraming oxidized fatty acids, na nagpapahintulot sa amoy na maging mas malinaw sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kunin natin ang kwento ni Richard, isang 74 anyos na retiradong inhinyero mula sa Quezon City. Si Richard ay laging maingat sa kanyang kalinisan. Palaging naliligo araw-araw at gumagamit ng mamahaling kolog. Pero isang araw, napansin niya na ang kanyang mga damit, lalo na ang kanyang mga paboritong polo shirt, ay may amoy kahit na pagkatapos labhan. Ang kanyang apo, isang masiglang 10 anyos, ay minsang nagsabi, "Lolo, amoy mo parang lumang library na may kahoy." Sa una, natawa si Richard. Pero kalaunan ay nagtaka siya kung bakit nananatili ang amoy. Inakala niya na ito ay dahil sa kanyang kolog o sabong panlaba. Pero nang nagpalit siya ng mga produkto, hindi pa rin nagbago ang amoy. Sa kalaunan, nalaman niya sa isang artikulo ng Matalinong Payo na ang kanyang balat mismo ang nagkaroon ng bagong amoy dahil sa nonenal. Hindi siya nag-iisa. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Japan, kung saan unang natuklasan ang nonenal, na ang mga hinigit sa 40 anyos ay nagsisimulang gumawa ng compound na ito sa maliit na dami. Pero pagdating sa 70s, ito ay nagiging mas kapansin-pansin, lalo na sa mga lalaki dahil sa mas mataas na produksyon ng fatty acid sa kanilang balat. Ngunit narito ang magandang balita. Bagamat hindi mo mapipigilan ang katawan sa paggawa ng nonenal, maaari mong bawasan ang pagkakaipon nito at pamahalaan ang epekto nito. Ang ilang sabon, lalo na ang mga idinisenyo para alisin ang labis na langis, tulad ng mga may activated charcoal o exfoliating properties, ay mas epektibo sa pag-neutralize ng nonenal kaysa sa regular na sabon. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant, tulad ng green tea, citrus fruits tulad ng dalandan at kalamansi, at leafy greens tulad ng kangkong at malunggay, ay maaari ring makatulong sa pagbabawas ng oxidative stress at pagpapabagal ng produksyon ng nonenal.
Bukod dito, dahil ang nonenal ay dumidikit sa tela, ang paglalaban ng damit gamit ang baking soda o paggamit ng mga odor neutralizing spray na idinisenyo para sa tumatandang balat ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Subukan din ang pagpapalit ng mga unan at kumot ng mas madalas, dahil ang mga telang ito ay maaring mag-imbak ng amoy. Si Richard, halimbawa, ay nagsimulang gumamit ng sabon na may tea tree oil at nagdagdag ng green tea sa kanyang dieta. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niya na ang amoy ay hindi na kasing lakas, at ang kanyang mga damit ay mas presko na. Kaya kung nagtaka ka kung bakit nagbago ang iyong amoy sa paglipas ng mga taon, ngayon alam mo na, hindi ito imahinasyon, at hindi rin ito tungkol lamang sa kalinisan. Ito ay natural na bahagi ng pagtanda na nararanasan ng bawat matandang lalaki sa kalaunan. Pero sa tamang kalaman mula sa matalinong payo, maaari mong pamahalaan ito ng may kumpiyansa. Numero 2. Ang lumalaking tiyan na hindi natitinag. Ang paglaki ng tiyan ay isa sa pinakakaraniwang palatandaan ng pagtanda sa mga lalaki. At hindi lamang ito tungkol sa sobrang pagkain ng lechon o pagpapabaya sa ehersisyo. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang kanilang metabolismo ay natural na bumabagal, bumababa ang muscle mass, at ang mga pagbabago sa hormonal ay nagpapadali sa pag-imbak ng taba, lalo na sa tiyan. Maaring napansin mo na kahit na kumakain ka pa rin tulad noong nasa 40s o 50s ka, marahil ang paehong adobo o sinigang na gustong-gusto mo, patuloy na lumalaki ang iyong baywang. Ito ay dahil bumababa ang antas ng testosterone sa paglipas ng panahon, at kasabay nito, ang kakayahan ng katawan na mapanatili ang lean muscle. Ang kalamnan ay mas maraming sinusunog na kalories kaysa sa taba. Kaya kapag nawawala ang muscle mass, bumabagal ang metabolismo, na nangangahulugang ang dagdag na kalories mula sa mga paboritong pagkain ay mas madaling nagiging taba sa tiyan kaysa noon. Para sa ilang lalaki, hindi lamang ito tungkol sa itsura kundi sa pakiramdam. Maaring mas masikip ang mga paboritong polo o barong, mas mahirap ang pagyuko para itali ang sapatos, o ang pagdadala ng dagdag na timbang ay nagpapabigat sa paggalaw, lalo na sa mainit na panahon ng Pilipinas. Halimbawa, kunin natin ang kwento ni Frank, isang 76 anyos na dating bank manager mula sa Davao. Si Frank ay laging payat noong kabataan niya. Isang masugid na manlalaro ng basketball sa kanyang barangay. Kahit na hindi nagbago ang kanyang dieta, pareho pa rin ang kanyang almusal na sinangag at tuyo. Biglang napansin niya na ang kanyang tiyan ay lumalaki habang ang kanyang mga braso at binti ay naging mas payat. Noong una, sinisi niya ito sa edad at tinanggap na lamang bilang bahagi ng pagtanda. Pero sa isang check-up, ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang kanyang katawan ay muling namamahagi ng taba, na nag-iimbak ng mas marami sa tiyan habang bumababa ang muscle mass sa kanyang mga paa at kamay. Ang problema ay hindi lamang estetiko. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sobrang taba sa tiyan ng mga matatandang lalaki ay nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, diabetes, at maging cognitive decline, tulad ng pagkalimot o kahirapan sa pag-concentrate. Hindi tulad ng taba na naimbak sa ibang bahagi ng katawan, tulad ng mga hita o braso. Ang taba sa tiyan ay mas metabolically active, na naglalabas ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga na nakakaapekto sa lahat mula sa presyon ng dugo hanggang sa kalusugan ng utak. Kaya naman ang mga lalaking may mas malaking baywang sa kanilang 70s at 80s ay madalas na nakakaranas ng mas mataas na antas ng pagod, sakit sa kasukasuan, at maging mga abala sa pagtulog, tulad ng sleep apnea, na karaniwan sa mga lalaking Pilipino na may labis na timbang. Kaya ano ang maaaring gawin? Una, ang resistance training ay isa sa pinakaepektibong paraan upang labanan ang pagkawala ng kalamnan at panatilihin ang metabolismo mula sa sobrang pagbagal. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat na timbang. Kahit ang mga simpleng ehersisyo tulad ng bodyweight squats o paggamit ng resistance bands sa bahay ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Pangalawa, ang pagbibigay prioridad sa protina sa iyong dieta ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lean mass habang pinapanatili kang busog ng mas matagal, na nagpapadali sa pamamahala ng timbang. Subukang magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng manok, isda, tulad ng bangus o tilapia, itlog, o tofu para sa mga mas gustong plant-based. At pangatlo, ang pag-iwas sa mga processed carbohydrates, tulad ng puting tinapay o sobrang matamis na kakanin. At dagdag na asukal mula sa mga soft drink o dessert ay makakatulong sa pagkontrol ng antas ng insulin at maiwasan ang karagdagang pagkakaipon ng taba. Si Frank, halimbawa, ay nagsimulang maglakad ng 30 minuto araw-araw sa kanyang barangay park. Nagdagdag ng mga bodyweight exercises tulad ng lunges, at nagpalit ng kanyang nightly, halo-halo ng isang mangkok ng saging at yogurt. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin niya na ang kanyang baywang ay lumiit ng 2 pulgada, at mas magaan ang kanyang pakiramdam.
Bagamat ang pagkakaroon ng kaunting taba sa tiyan ay natural na bahagi ng pagtanda, ang pagpapahintulot dito na lumaki ng hindi nakokontrol ay maaring humantong sa malubhang panganib sa kalusugan. Kung napansin mo na lumalaki ang iyong tiyan, kahit na pareho pa rin ang iyong pagkain at ehersisyo, hindi ito imahinasyon. Ito ay ang iyong katawan na umaayon sa natural na pagbabago ng hormonal sa pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng matalinong payo at natutuwa sa mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa amin na nandito ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, iminumungkahi ko na mag-subscribe ka sa Matalinong Payo at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang turuan at bigyan ng inspirasyon ka. Numero 3. Ang misteryo ng lumalaking tenga. Maaring hindi mo ito agad napansin, pero ang iyong mga tenga ay talagang lumalaki habang tumatanda ka. Hindi tulad ng mga kalamnan na lumiit o taba na muling namamahagi. Ang mga tenga ay patuloy na lumalaki hanggang sa katandaan. At hindi ito imahinasyon. Nangyayari ito dahil ang cartilage, ang flexible na tissue na bumubuo sa karamihan ng iyong panlabas na tenga, ay patuloy na lumalaki sa buong buhay mo. Kasabay nito, ang gravity ay humihila sa mga tenga pababa, na nagpapahaba sa mga ito sa paglipas ng panahon at nagpapalaki sa kanilang itsura. Bukod dito, habang nawawalan ng elasticity ang bala sa paligid ng mga tenga dahil sa pagbaba ng collagen production, ang mga tenga ay mukhang mas droopy o nakalaylay. Kung napatingin ka sa isang lumang larawan, tulad ng larawan mula sa iyong debut o kasal, at naisip na, sandali, hindi naman ganito kalaki ang tenga ko noon, hindi ka mali. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga tenga ay lumalaki ng humigit kumulang 0.8 pulgada bawat dekada, na nangangahulugang pagdating ng 70s o 80s ng isang lalaki. Ang kanyang mga tenga ay maaring kapansin-pansing mas malaki kaysa noong kabataan niya. Ang pagbabago ay maaring hindi dramatic mula taon-taon, pero sa paglipas ng mga dekada, ito ay nagkakaipon, na ginagawang mas halata ang pagbabago. Tanungin mo si George, isang 78 anyos na retiradong guro mula sa Cebu. Si George ay laging ipinagmamalaki ang kanyang proporsyonadong mukha noong kabataan niya. Ngunit isang araw, habang tinitingnan ang isang lumang larawan mula sa kanyang kasal noong 1970s, nagulat siya sa pagbabago ng kanyang mga tenga. Hindi lamang ito mas malaki, mukha rin itong mas mahaba at nakalaylay, at ang kanyang mga erlobe, na dating matigas at bilugan, ay naging manipis at nakauna. Tinanong pa nga siya ng kanyang asawa, George, kailan pa naging ganito kahaba ang tenga mo? Natatawa siya noong una, pero kalaunan ay naramdaman niya ang kaunting pag-aalala sa sarili. Lalo na kapag napapansin niya ang kanyang profile sa salamin. Halos lahat ng matatandang lalaki ay nararanasan ito. Pero kakaunti ang nagsasalita tungkol dito. Marahil dahil ito ay itinuturing na isang nakakatawang o hindi mahalagang bahagi ng pagtanda. Hindi tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang cartilage ay hindi tumitigil sa paglaki. At ang bala sa paligid nito ay nawawalan ng elasticity, na nagdudulot ng pagpahaba ng mga tenga sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ang pagbaba ng collagen at elastin sa balat ay nagpapahina rin sa mga erlobe, na maaring maging mas manipis at kulubot, lalo na para sa mga lalaking mahilig magsuot ng mabibigat na hikaw o air accessories noong kabataan nila. Kaya ano ang maaaring gawin? Bagamat hindi mo lubos na mapipigilan ang paglaki ng cartilage, maaari mong bawasan ang epekto ng paglaylay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng magandang elasticity ng balat. Ang pag-inom ng sapat na tubig, hindi bababa sa 8 baso bawat araw, ay tumutulong sa paghydrate ng balat at pagpapanatili ng moisture nito. Ang pagkain ng mga pagkaing nagpapalakas ng collagen, tulad ng bone broth, isda, o mga prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng bayabas at mangga, ay maaari ring makatulong. Bukod dito, ang pagprotekta sa balat mula sa sobrang pagkakalantad sa araw sa pamamagitan ng paggamit ng sunscreen o sombrero, lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas, ay makakabawas sa pagkasira ng elasticity ng balat. Kung ang mga erlobe ay mukhang manipis o kulubot, ang paglalagay ng moisturizer na may hyaluronic acid o retinol at paggamit ng mga produktong pang skincare na mayaman sa bitamina ay makakatulong sa pagpapanatili ng kanilang texture sa paglipas ng panahon. Si George, halimbawa, ay nagsimulang gumamit ng vitamin E oil sa kanyang mga erlobe at nagdagdag ng mas maraming prutas sa kanyang dieta. Bagamat hindi nito napigilan ang paglaki ng kanyang mga tenga, napansin niya na ang kanyang mga erlobe ay mukhang mas malusog at hindi gaanong nakalaylay. Sa huli, ang lumalaking tenga ay simpleng bahagi ng pagtanda, tulad ng mga kunot o uban. Hindi ito tanda ng mahinang kalusugan. Ito ay paraan lamang ng kalikasan
upang siguraduhing maririnig mo pa rin ang ingay ng palengke o ang tawanan ng iyong mga apo. Sa matalinong payo, naniniwala kami na ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay nagbibigay daan sa iyo upang tanggapin ang pagtanda ng may ngiti. Numero 4. Ang nawawalang binti. Habang tumatanda ang mga lalaki, isa sa pinakakapansin-pansing pagbabago ay nangyayari sa mga binti. Partikular na sa mga binti, calves. Maaaring napatingin ka sa iyong mga binti isang araw habang naglalakad sa beach o naghahanda para sa isang family outing at napagtanto na ang dating malakas at maayos na mga binti ay wala na ang dating hugis o laki. Hindi ito tungkol lamang sa pagbaba ng timbang o pagbabago sa dieta. Ito ay isang karaniwang palatandaan ng pagtanda na tinatawag na muscle atrophy, kung saan unti-unting bumababa ang muscle mass sa paglipas ng panahon. Nangyayari ito dahil sa ilang dahilan. Una, habang bumababa ang antas ng testosterone at growth hormone, ang katawan ay natural na nawawalan ng kalamnan ng mas mabilis kaysa sa kaya nitong muling buuin. Ang testosterone ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalamnan, kaya kapag bumababa ito, ang mga kalamnan, lalo na sa lower body, ay unti-unting lumiit. Pangalawa, maraming matatandang lalaki ang nagiging hindi gaanong aktibo nang hindi ito napapansin. Kahit na naglalakad ka pa rin araw-araw sa paligid ng iyong barangay o sa mall, maaring hindi mo na gaanong ginagamit ang iyong mga binti tulad ng dati. Lalo na kung hindi ka na tumatakbo, tumatalon, o nagbubuhat ng mabigat tulad noong mas bata ka. At pangatlo, nagbabago ang circulatory system habang tumatanda, na humahantong sa pagbaba ng daloy ng dugo sa mga binti, na lalong nagdudulot ng pagkawala ng kalamnan at nagpapahirap sa pagpapanatili ng lakas. Kunin natin ang kwento ni Robert, isang 75 anyos na dating construction foreman mula sa Bulacan. Si Robert ay gumugol ng halos buong karera niya sa pagtayo, paglalakad sa mga construction site, at pagbubuhat ng mga materyales, kaya laging malakas at maayos ang kanyang mga binti. Pero noong huli niyang 60s, napansin niya na ang kanyang mga binti ay nagiging mas manipis at mahina. Kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan sa kanyang bahay, o pagtayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng kamay ay naging mas mahira. Noong isang family reunion, napansin pa ng kanyang anak na mas mabagal na siya maglakad at madalas humihinto para magpahinga. Noong una, sinisi ni Robert ito sa edad at arthritis. Pero ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang kanyang mga kalamnan ay lumiit dahil sa kombinasyon ng kawalan ng aktibidad at mga pagbabago sa hormonal. Ang pagkawala ng kalamnan sa mga binti ay hindi lamang tungkol sa itsura. May tunay na mga epekto ito. Ang mahinang binti ay maaaring makaapekto sa balanse, dagdagan ng panganib ng pagkahulog, na isang pangunahing alalahanin para sa mga matatanda, at mag-ambag sa mas mabagal na bilis ng paglalakad. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking may nabawasang muscle mass sa binti ay mas nahihirapan sa kadaliang kumilos sa kanilang mga huling taon, na nagpapahirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan, paglalakad sa palengke, o kahit paglalaro kasama ang mga apo. Kaya ano ang maaaring gawin? Ang magandang balita, maaari mong bagalan ang pagkawala ng kalamnan, kahit nabaligtarin ang ilan nito, sa pamamagitan ng tamang ehersisyo at dieta. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng calf raises, na maaari mong gawin habang naghihintay ng pagkain sa kusina, resistance band training, at kahit na mabilis na paglalakad sa matarik na lugar, tulad ng mga burol sa Antipolo o Baguio, ay makakatulong sa muling pagbuo ng muscle fibers at pagpapabuti ng sirkulasyon. Subukang magdagdag ng 1-0 bawas 15 minutong ehersisyo sa 23 beses sa isang linggo. At unti-unting dagdagan ang intensity kung kaya ng iyong katawan. Huwag kalimutan ang tungkol sa pag-inom ng protina, ang pagkain ng sapat na lean meats, tulad ng adobong manok, itlog, o plant-based na pinagmumulan ng protina tulad ng munggo o lentils ay makakasuporta sa pagpapanatili at pagbawi ng kalamnan. Inirerekomenda ng mga eksperto na ang mga matatandang lalaki ay kumain ng hindi bababa sa 1.2 gramo ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Si Robert, halimbawa, ay nagsimulang gumawa ng calf raises habang nanonood ng TV at nagdagdag ng isang itlog at isang piraso ng isda sa kanyang almusal. Pagkalipas ng 6 na buwan, napansin niya na mas madali na niyang naakyat ang hagdan at mas malakas ang kanyang pakiramdam kapag naglalaro kasama ang kanyang mga apo. Kung napansin mo na ang iyong mga binti ay nagiging mas manipis o mahina, huwag itong balewalain. Ito ay isa sa mga palatandaan ng pagtanda na maaring mapabuti sa pagsisikap. At ang pagkilos ngayon ay makakatulong na panatilihin kang malakas at mobil sa mga darating na taon. Kung nanonood ka pa rin ng matalinong payo at natutuwa sa mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam sa amin na nandito ka.
Kung hindi ka pa nakasubscribe, iminumungkahi ko na mag-subscribe ka sa Matalinong Payo at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang turuan at bigyan ng inspirasyon ka. Pangwakas na kaisipan. Ngayong natakpan na natin ang 4 na banayad ngunit malinaw na palatandaan ng pagtanda sa mga lalaki sa Matalinong Payo. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung ilan sa mga ito ang napansin mo sa sarili mo o sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagtanda ay isang paglalakbay na puno ng mga pagbabago, at bagamat ang ilang pagbabago ay hindi may iwasan, ang pag-unawa sa mga ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang pangalagaan ang sarili mo ng mas maayos. Mula sa pag-aalaga sa amoy ng iyong balat gamit ang tamang sabon at dieta, pagpapanatili ng lakas ng kalamnan sa pamamagitan ng ehersisyo, pamamahala ng lumalaking tiyan sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, hanggang sa pagtanggap sa lumalaking tenga bilang tanda ng karunungan. Ang mga maliliit na pagsisikap na ito ay malayo ang mararating sa pagtulong sa iyo na tumanda ng may kumpiyansa, sigla, at dignidad. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang bawat yugto ng buhay gamit ang tamang mindset at mga gawi. Ang bawat kunot, bawat nagbabago sa iyong katawan, at kahit ang banayad na amoy ng panahon ay nagsasabi ng kwento ng karanasan, katatagan, at karunungan na natamo mo sa paglipas ng mga taon. Sa Matalinong Payo, naniniwala kami na ang kaalaman ay kapangyarihan. Ano ang pinakanagustuhan mo sa aming talakayan ngayon? Napansin mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong sarili? O may iba pa bang napansin mo na hindi nabanggit dito? Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon mula sa Matalinong Payo at kung paano mo planong gamitin ito sa iyong buhay. Maaring ito ay isang bagong ehersisyo na susubukan mo, isang pagbabago sa dieta, o simpleng pagbabahagi ng impormasyong ito sa isang kaibigan o kapamilya. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon upang magpatuloy sa paggawa ng mga nilalamang makabuluhan. Salamat sa pagsali sa amin ngayon sa Matalinong Payo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman na ito at nakatulong ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe sa Matalinong Payo, at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang turuan at bigyan ng inspirasyon ka. Salamat sa panonood, at inaasahan naming makita ka ulit sa susunod na paglalakbay kasama ang Matalinong Payo.